Magandang gabi po sa inyong lahat. Kamakailan lang sa Facebook ay nag-trending ang gulatin mo memes. Yung mga ang salitang gulatin tapos may mga karugtong na ibang salita tungkol sa either sa isang estudyante or sa isang nanay. Halimbawa ay gulatin mo ang nanay mo, maghugas ka ng pinggan. Something like that. Gulatin mo sila, mag-uwi ka ng boyfriend. Mga ganon. Nag-trending siya at nakakatuwa ang kanilang mga ginawang mga memes tungkol dito. At hindi ko alam kung may iba na tinutuhanan ang paggulat sa kanilang mga magulang o sa mga tao. Kapag nagugulat tayo tungkol sa isang tao o sa isang sitwasyon, for example, kapag may ginawa ang isang tao na maganda, kagulat-gulat, kamangha-mangha, madalas, ang feeling natin ay interesado tayo sa taong ito. Si Jesus siguro, hindi niya intensyon na gulatin sila sa kanyang ginawang mga himala at pagpapagaling sa may sakit sa Capernaum. Maaalala natin ilang araw nang lumilipas, si Jesus ay pumunta sa Nazaret, sa kanyang sariling bayan kung saan siya lumaki. Pero doon ang mga tao, hindi sila nagulat sa kanyang presensya. Bagkus ay sa isip at puso nila, gusto nilang makita ang kaniyang mga himala. Hindi dahil nais nilang magkaroon ng pananampalataya, kundi nais nilang ma-entertain at mapatotohanan ang kanilang naririnig. Pero wala silang pananampalataya. Pero sa Ebanghelyo ngayon, sa kanyang pagpunta sa Capernaum, gumawa siya ng isang himala na pinagaling na ang biyanang babae ni Simon Pedro. At sa isang maliit na himala na iyon, nalaman at narinig ng ibang mga tao at nung pagkahapon na, dinala nila ang lahat ng kanilang mga may sakit at mga inaalihan ng demonyo at inilapit kay Jesus. Mula sa isang himala, nakuha ni Jesus ang atensyon ng mga tao na hindi niya nakuha at nagawa sa Nazaret. Hindi niya nakuha at nagawa sa Nazaret. Pero sa Capernaum, isang maliit na himala, isang simpleng pagpapagaling, naging dahilan upang ang ibang mga tao na mayroon ding karamdaman ay gumaling din sa kanilang karamdaman. At kinabukasan, habang gusto nang umalis ni Jesus, nakiusap pa sila na wag munang umalis. Nag-i-enjoy na sila sa presensya ni Jesus. Nag-i-enjoy na sila sa presensya ni Jesus. Namangha sila sa kanyang ginawang mga himala. Namamangha pa ba tayo sa ating pananampalataya? Nagugulat ka pa ba sa mga maliliit na himala na ginagawa ng Diyos sa iyo sa araw-araw na ating buhay? Sa loob ng banal na misa, namamangha pa ba tayo sa pagiging katawan at dugo ng tinapay at alak sa loob ng banal na misa? Kung hindi po ganon kung wala ka ng pagkamangha sa banal na misa, baka pwede mo nang tanungin ang iyong sarili kung mayroon ka pa bang pananampalataya. Dahil kapag hindi ka na namamangha sa banal na misa, sa banal na Eucharistia, baka ang pagsisimba mo ay mechanical na lang. Kung hindi ka na namamangha at nagugulat sa ginagawa ni Jesus sa araw-araw nating pamumuhay, siguro pwede mo nang tanungin ang iyong sarili, ano ba ang makakapamangha sa akin sa Diyos? Madalas po kasi, kapag
Lagi na lang nangyayari ang isang bagay o ang isang sitwasyon, nagiging ordinaryo na lang sa atin. Nagiging ordinaryo na lang sa atin. Wala na tayong pagkamangha, wala na tayong pagkagulat, at mas lalo nang dahan-dahan ding nawawala ang ating pananampalataya. Pansinin niyo po, kapag araw-araw ka nang nagsisimba, minsan dumarating sa punto ng ating buhay na tinatamad na tayo. Ayaw ko na munang magsimba. Sunod-sunod na ang aking pagsisimba noong nakaraang mga araw at buwan. Dahil kung ang ating pagsisimba ay sinusunod lang natin bilang isang schedule sa ating pang-araw-araw na gawain at wala doon ang pagkamangha sa presensya ni Jesus sa Eucharistia, ang ating pagsisimba ay minsan walang kahulugan at walang dating sa atin. Kaya siguro po ang ebanghelyo ngayon tulad ng nangyari sa mga taga-Kapernaum, sa isang simpleng himala, nagulat sila sa presensya ni Jesus at manghang-mangha sila. Kaya nga, ang kanilang mga may sakit, dinala nila papalapit kay Jesus. Ang ebanghelyo ngayon ay nagpapaalala sa atin. Namamangha ka pa ba sa mga ginagawa ng Diyos sa iyo, sa iyong buhay? Ano yung mga bagay na nakakagulat pa sa iyo? At ano yung mga bagay na hindi na? Kung hindi ka na namamangha at nagugulat sa presensya ng Diyos sa banal na misa, what would it take for you upang maibalik muli hindi lamang ang pagkamangha, kundi ang pananampalataya sa presensya ni Jesus sa loob ng banal na misa? Sa bawat pagkakataon na hinahawakan mo at kinakain ang banal na ostya, kung hindi mo na nararamdaman si Jesus na pumapasok at nagiging bahagi ng iyong buhay, hindi ko alam kung ano pa sa ating pananampalataya ang magpapamangha sa iyo sa kapangyarihan at pagmamahal ng Diyos. Kung sa paglabas mo ng simbahan, hindi ka na namamangha na sa likod ng marami nating mga kahinaan ay binibiyayaan pa rin tayo ng Diyos. Hindi ko alam kung ano pa ang dapat gawin ng Diyos para mamangha ka. Magulat tayo sa Kanyang makapangyarihang pagpapatawad sa atin. Pagpapatawad sa ating mga kasalanan.